Blake's POV. Inaasahan ko na ang pagdating ni Tyler, at ng mga kaibigan niya, pero nagbaka sakali pa rin ako na baka matuloy ang kasal namin, dahil mahal ko si Amira. Anden na eh. Mag-aido na sana siya, pero dumating si Tyler, ang lalaking alam kong kailanman ay hindi ko mapapalitan sa puso ni Amira. Mahal na mahal ko si Amira, at kung ang tanging makakapagpasaya sa kanya ay ang makapiling ang lalaking mahal niya, ay sino ba ako upang hadlangan ang kaligayahan niyang iyon? Pero kahit papaano ay umasa ako na matutuloy pa rin ang kasal namin, at baka sakaling hindi naman makarating si Tyler, sa mismong araw ng aming kasal. Bago ang kasal ay kinausap ako ng aking mga magulang, dahil sa sinabi sa kanila ng ama ni Amira. Inaasahan nila na darating sa mismong araw ng aming kasal, ang lalaking tunay niyang minamahal. Kinausap ako ni Jeffrey, kung itutuloy ko pa ba ang kasal, o hahayaan ko na lamang ang kakambal niya, na hintayin ang pagdating ng lalaking mahal niya. Pero hindi ako pumayag, sabi ko ay aasa ako, na baka naman hindi makarating sa oras si Tyler, at may kasal kaming dalawa. Ganoon ko kasi talaga kamahal si Amira. Gusto ng mga magulang ko, at ng mga magulang ni Amira, na iurong ko na lang ang kasal, dahil alam nilang si Tyler ang pipiliin ni Amira, at hindi ako sa oras na dumating ito sa simbahan. Pero nagbaka sakali ako mahal ko kasi. Natatakot silang masaktan ako, pero sinabi ko naman sa kanila na ganoon talaga kapag nagmahal ka. Maaari kang masaktan, at kailangan mong tanggapin yon. Ganon naman kasi talaga ang buhay ng isang tao, hindi ba? Nang marinig ko ang boses ni Tyler, upang patigilan ang kasal, ay doon ko naramdaman ang pagbagsak ng mundo ko. Doon ko naramdaman ang pagguho ng mundo ko. Masakit. Oo naman, dahil mahal ko si Amira, mahal na mahal. Si Amira ang bumubuo ng pagkatao ko, at si Amira din ang tanging makakapagpaguho niya. Masakit dahil hindi ko man lamang magawang ipaglaban ang pagmamahal ko. Pero ano ba ang ipaglalaban ko? Silang dalawa ang nagmamahalan, sampad lang naman ako, at kung hindi dahil sa isang kasunduan ng pamilya, ay hindi naman mangyayari ang lahat ng ito. Masakit sa akin na magparaya, pero wala naman akong magagawa, dahil kahit naman ano ang gawin ko, hindi naman siya magiging masaya sa akin. Ako lang ang magbibigay sa kanya ng kalungkutan, kung hindi ako magpaparaya. Nang umalis ako kanina sa simbahan, kinausap ko ang mga kaibigan ko, na hayaan na lang muna nila akong mapag-isa. Hayaan na lang muna nila akong makapag-isip, at ayoko munang may makasama na kahit na sino. Nandito ako ngayon sa hotel na pag-aari ko. Ayoko munang makihalubilo kahit kanino, dahil ayokong pag-usapan ang kasawian ko. Ilang beses na akong sinubukang tawagan ni Jeffrey, hanggang sa pinatay ko na lamang ang aking telepono. Alam ko naman na nag-aalala siya sa akin. Mahal ako ng kaibigan kong yun, at para na kaming magkapatid kung magturingan. Pero alam kong nauunawaan niya ako, na ayoko muna ng may makakausap, dahil hindi ko alam kung gaano ba katatag ang kalooban kong harapin ang kasawian ko sa pag-ibig. Ngayon lamang ako nagmahal, at masasabi kong si Amira ang babaeng nais kong pag-alayan ng aking bakas, ngunit ang tadhana ay hindi ako pinahalintulutang angkinin, ang babaeng hindi ko kapalaran. Masakit para sa akin, ngunit wala akong magagawa, ang makitang masaya si Amira sa lalaking minamahal niya, ay sapat na sa akin upang maging masaya din ako, kahit napakasakit nito para sa akin. Maghapon na akong nagkukulong sa suite ko, ayokong lumabas, at dito na lamang ako naglalagi upang magpakalasing. Nasabihan ko na rin ang mga empleyado ko, na kung may maghahanap sa akin ay huwag nilang sasabihin na nandirito ako. Nakahiga lang ako ngayon sa kama ko, nahihilo ako dahil marami na akong nainom, pero hindi pa naman ako lasing. Hindi naman ako madaling malasing, hindi mawala sa isip ko ang magandang mukha ni Amira, nang humarap siya sa akin na punong-puno ng luha ang kanyang maamong mukha. Para akong sinasaksak sa puso, dahil ayokong makita siyang nagdurusa ng labas, kaya wala akong nagawa, at kahit labag man sa kalooban ko, ay pinalaya ko na siya, kalayaan niya na magbibigay ng pighati sa puso ko. Ngayon ay nasasaktan ako, pero alam ko din naman na darating ang araw, ay tuluyan ko na ring matatanggap ang pagkawala niya sa buhay ko.
Napatingin ako sa bote ng alak, na nasa ibabaw ng table. Huminga ako ng malalim, habang pinagmamasdan ko ang bote. Tumayo ako, kinuha ko ang bote ng alak, pero wala na itong laman kaya napapailing ako sa aking sarili. Binuksan ko ang refrigerator, pero wala na din akong makitang alak, kaya lumabas na lang ako ng aking suite, at nagpunta ako sa bar ng hotel sa ground floor. Pagkarating ko sa first floor, ay doon ko lamang napagtanto na madilim na pala. Kahit medyo gumgewang ako sa aking paglalakad, ay nakarating pa rin naman ako sa bar. Naupo ako sa tapat ng bartender, at nagpakuha ako ng isang bote ng alak. Kanina pa kita hinahanap, sabi ko na nga ba nandito ka lang? Ani ng isang boses sa likuran ko, pero hindi ko siya nilinggan. Alam ko kung kaninong boses ang nagsasalita sa likuran ko. Pero wala akong panahon sa kanya. Ang kailangan ko ay si Amira, hindi siya. Bakit ka umiinom? Dahil ba kay Amira? Pinalaya mo na siya, hindi ba? Wika pa niya, kaya napapatawan na lamang ako. Kung magsalita siya, akala mo ba ganoon kami ka-close sa isa't isa? Huwag mo naman akong baliwa, Amarin Blake. Alam mo ba na kung saan-saan ako nakarating? Mahanap lang kita dahil nag-aalala ako sa iyo. Dagdag niya pang ani sa akin. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi kita kailangan, umalis ka na, Krisha. Wala akong panahon sa iyo. Kung pagsasabihan mo lang ako tungkol sa nangyari, ay makakaalis ka na, hindi ko kailangan ng kausap, kaya iwanan mo ako saad ko. Tinungga ko ang bote ng alak na hawak ko, nang hindi ko pa rin siya tinitignan. Wala akong panahong makipagtalo sa kanya, at mas makabubuti kung iwanan niya akong mag-isa. Alam mo naman na mangyayari ito, hindi ba? Bakit ka nasasaktan ngayon? Wika ni Krisha, pero hindi ko na siya pinapansin. Kalimutan mo na ang kaibigan ko, ang importante naman ay masaya na siya, hindi ba? Kasi ako, kahit ikinasal man kayo, magiging masaya ako para sa'yo, sa inyo, basta makita ko lang kayong masaya, kahit masakit ito para sa akin, kasi yun naman ang importante, hindi ba? Ang makitang masaya ang mga taong mahal mo, kahit ikamatay pa ito ng puso ko. Wika ni Krisha, kaya napalingon ako sa tinuran niya. Tinawag niya ang bartender at umorder din siya ng isang bote ng alak, at bigla na lamang niya itong tinungga. Sa sobrang gulat ko, ay inagaw ko sa kanya ang bote ng alak dahil hindi naman siya marunong uminom. Ano ba ang ginagawa ng babaeng ito, at nagkakaganito siya, at ano yung sinasabi niya na nasasaktan siya? Sa akin. What are you doing, ha? Umuwi ka na, dahil hindi ko kailangan ng awa mo. At yang mga sinasabi mo, Krisha, walang kwenta sa akin yan, dahil si Amira lang ang mahalaga sa buhay ko. Asak ko sa kanya. Binitawan ko ang bote ng alak na tinunggan niya. Kanina akma akong tatayo nang kinuha niya ang bote, at tinunggan niya itong muli, at hindi siya tumitigil, kaya sigurado akong marami siyang nainom, nang tuluyan ko itong makuha sa kanya. Krisha, go home. Sigaw ko sa kanya, sabay agaw kong muli ng bote mula sa kanya. Gusto kong mapag-isa, dahil gusto kong makapag-isip ng maayos, pero ginugulo ng babaeng ito ang pananahimik ko. Napatitig ako sa kanya, dahil nakikita ko na ang pamumula ng mukha niya, at dahil hindi naman siya marunong uminom, alam kong lasing na ito sa dami ng tinunggan niya. Go home, Krisha. Wala akong panahong makipag-usap sa iyo, wika ko. Tinalikuran ko siya dahil wala ako sa mood makipag-usap sa kanya. Hindi naman siya sumunod sa akin, kaya ipinagpasalamat ko yon. Bumalik ako sa aking suite, at mag-isa akong uminom. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Krisha, ano ba ang ibig niyang sabihin sa kanyang tinuran? Mahal ba niya ako? Hindi ko siya mahal, at kung inaakala niya na maaari ko siyang mahalin dahil wala na si Amira sa buhay ko, ay nagkakamali siya dahil iisa lang ang puso ko, at sa iisang babae lang tumitibok ang puso ng isang tao. Naupo ako sa sofa, itinaas ko ang aking paa, at inilabas ko ang aking telepono. Pinindot ko ang gallery ng phone ko, at pinagmasdan ko ang larawan naming dalawa ni Amira. Napapangiti ako habang pinagmamasdan ko ang napakaganda niyang mukha, napapangiti ako habang hinahaplos ko ang mukha niya sa aking telepono. Mahal na mahal kita, Amira, kahit masakit nagparaya ako, kahit maduraj ang puso ko, basta masaya ka lang, kontento na ako. Ang sakit, Amira, dahil hindi ako ang lalaking nagpapasaya sa iyo.
Akala ko noon ay nakuha ko na ang puso mo, pero nagkamali ako, dahil kahit kailan ay hindi ko mapapalitan si Tyler sa puso mo. Wika ko at idinayti ko ang telepono ko sa puso ko, at tuluyan na akong napahagulgol. Ang sakit-sakit na ang babaeng mahal ko ay may ibang minamahal. Oh God Amira, bakit napakasakit mong mahalin? Umiyak kong ani. Tumayo ako, at pinahid ko ang aking mga luha. Biglang sumagi sa isip ko si Krisha. Alam kong lasing na siya, nag-aalala din ako na baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Pero ayoko namang isipin niya na I'll care about her, pwedeng oo, pero dahil kaibigan lang siya ni Amira. Other than that, wala na. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya, at sigurado ako doon, pero hindi naman siya mawala sa isipan ko, at nag-aalala talaga ako na baka kung mapaano siya. Huminga ako ng malalim, at naupo akong muli sa sofa. Ipinikit ko ang aking mga mata, at ayoko munang isipin ang problema ko kay Krisha. Hindi ako nandirito para sa kanya, nandirito ako dahil gusto kong mapag-isa, at subukang kalimutan ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Amira. Mag-iisang oras na ako dito, mula nang iniwanan ko si Krisha sa ibaba, pero hindi ako mapakali, dahil alam kong nalasing siya sa ininom niyang alak. Pero ano naman ang pakialam ko? Siya naman ang may gusto noon, kaya bahala siya sa buhay niya. Hindi ko naman siya responsibilidad, kaya kung ano man ang mangyayari sa kanya ay hindi ko naman kasalanan. Pero masasaktan si Amira, sa oras na may mangyaring hindi maganda sa kaibigan niya. Mahal na mahal ni Amira si Krisha, kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong mapag-isa, pero paano mangyayari yun kung may asungot na pilit isinisiksik ang sarili sa akin? Shit, sigaw ko, at mabilis akong bumaba at bumalik ng bar. Nakita ko na nakaupo si Krisha sa bar stool, at may dalawang lalaki na humahalik sa kanyang balikat, at nakikita ko na lasing na siya. Sa sobrang galit ko sa dalawang lalaki, ay tinapik ko ang isang bouncer, at tinuro ko ang isang lalaki kaya mabilis niya itong nilapitan at pinaalis, pero nagwala ito kaya isang suntok ang nagpatulog sa kanya mula sa akin. Pagharap ko sa isang lalaki na sumasamantala sa kalasinggan ni Krisha, ay mabilis siyang tumayo, at nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga ako. Tinitigan ko si Krisha na nakayukik na ang kanyang ulo, at lasing na ito. Paano kung hindi ko siya binalikan dito? Siguradong napahamak na siya dahil sa kapabayaan niya sa sarili niya. Damn it! Bakit ba puro na lang problema ang nangyayari sa akin ngayon? Inis kong ani, habang pinagmamasdan ko si Krisha na nakayukik ang ulo sa bar counter. Napabuntong hininga ako at nilapitan ko siya. Maingat ko siyang binuhat, at bumalik ako sa aking suite, at maingat ko siyang naihiga sa aking kama. Tinitigan ko siya, napakaganda ng mukha niya, maliit at bilugan ang mata, na binagaya ng malit at matangos na ilong, makipot na labi na may kulay pink na lipstick, at ang magandang korte ng kanyang kilay na bumagay sa bilugan niyang mga mata. Damn! She's gorgeous! Napailing ako sa aking sarili, at natawa ng pagak dahil sa mga naiisip ko. Napatingin ako sa kabuuan niya, at may kung anong init ng katawan akong nararamdaman. Napapailing na lamang ako sa sarili ko. Naglakad ako papasok ng banyo, upang kumuha ng face towel at binasa ko ito ng malamig na tubig, upang ipangpunas ko sa kaibigan ni Amira. Binalot ko siya ng kumot, at sa ilalim ng blanket ay maingat kong nahubad ang kanyang dress. Sa tuwing madadaiti ang aking kamay sa balat niya, ay tila ba may libo-libong boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa buo kong pagkatao, na kailanman ay hindi ko naramdaman sa tuwing hahawakan ko si Amira. Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Napatitig ako sa mukha ni Krisha, at napapunas ako ng pawis sa aking noo. Huminga ako ng malalim, hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. Ngayon lamang ako nag-init ng ganito sa isang babae, na kahit mahawakan ko pa lang ang balat niya, ay para na akong mababaliw. Pakiramdam ko ngayon lang din ako pinagpawisan ng ganito, nang dahil sa isang babae. Napahawak ako sa dibdib ko, at nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok nito. Ipinikit ko ang aking mga mata, at huminga ako ng malalim. Pagdilat ko ng aking mga mata, ay pinunasan ko ang mukha ni Krisha ng face towel, hanggang sa umabot ng kanyang leeg. Bigla na lamang nanggatog ang aking mga kamay nang hindi ko maintindihan. Hinimas ko ang labi niya,
Idinayti ko ang aking daliri sa napakaganda niyang lobby, at hindi ko na napigilan ay ilapat ko ang lobby ko sa kanya. Panandalian lang ang ginawa ko, pero pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko. Napahawak ako sa lobby ko, napangiti ako nang hindi ko sinasadya, at muli kong inilapat ang lobby ko. Muli akong nagangat ng ulo, at tinampol ko ng 2 beses ang mukha ko. Nadadarang na ako dahil sa kalasinggan ko, at hindi dapat mangyari ito. Noon ay naiinis ako sa tuwing nakikita ko, kung gaano ka-sweet si Jeffrey, kay Krisha. Pero hindi ko ito binibigyan ng ibang kahulugan. Akala ko ay naiinis lang ako, dahil pakiramdam ko ay napaka-uwa nilang dalawa, pero ngayong kasama ko siya dito sa aking silid, bakit ganito ang nararamdaman ko? Sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko si Amira, pero bakit ginugulo ng babaeng ito ngayon ang aking isipan? Bakit nagawa ko siyang halikan? Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Marahil ay dala ito ng init na nararamdaman ko, dahil nandirito siya sa aking silid, at kaming dalawa lamang ang nandirito, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan. Napatingin ako kay Krisha nang bahagya itong umungol. Pinakatitigan ko ang mukha niya nang bigla siyang magsalita. Mahal na mahal kita Blake, ako na lang please. Bulong niya na ikinagulat ko. Napatayo akong bigla, at napaatras ako ng ilang hakbang, hindi ko alam kung ano ang tumatakbo ngayon sa isipan ko. Kinuha ko ang bote ng alak, at tinungga ko ito hanggang sa halos mapangalahati ko ito. Ibinaba ko ang bote ng alak sa table, at umupo akong muli sa gilid ng kama saka ko, tinitigan si Krisha. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, bakit ba ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Bakit may kung anong ibinubulong sa akin ang aking isipan, at ang aking puso na hindi ko naman maunawaan? Idinilat niya ang kanyang mga mata, at tinitigan ako kaya natarante ako, at tatayo na lamang sana ako, nang bigla niyang ipinalupot ang kanyang mga kamay sa aking leeg, at hinaila ang ulo ko palapit sa kanyang mukha. Nananaginip ba ako, totoo ba nakasama kita ngayon sa iisang silid mahal ko? Mahal mo na rin ba ako ha Blake? Bulong niya, na kahit amoy alak ang kanyang hininga ay napakabango pa rin ito. Sinubukan kong alisin ang kamay niyang nakapulupot sa aking batok, pero bigla niya akong hinalikan sa lobby, kaya nanlaki ang aking mga mata, pero may kung anong kakaibang boltahe ang dumaloy sa buo kong katawan, na hindi ko maunawaan. Nakatitig lamang ako sa kanyang mga mata, habang ang lobby niya ay nakahinang sa aking lobby. Dahil sa kanyang ginawa ay nadarang na din ako, at ginantihan ko ang halik na ginagawa niya sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero bahala na. Inalis ko ang blanket na nakabalot sa katawan niya, at halos mabaliw yata ako, habang pinagmamasdan ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Bigla na lamang nang inag ang aking mga kamay, habang hinahagod ko ng daliri ang katawan niya. Angkinan mo ako Blake, angkinan mo ang katawan ko. Iyong-iyo lang ako, kaya please angkinan mo ako, bulong ni Krisha, at hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Hinalikan ko siya ng mas malalim, kung may kung ano, ang pumipigil sa akin na angkinan ang dalaga, lalo na nang biglang lumabas sa isipan ko ang mukha ni Amira. Hindi maaaring mangyari ito, hindi ko siya pwedeng samantalahin, dahil alam kong kasusuklaman ako ni Amira, sa oras na gawan ko siya ng hindi maganda. Kailangan kong lumayo, naguguluhan na ako sa aking nararamdaman. Alam kong mahal ko si Amira, pero bakit ko hinayaan ang sarili ko na makaramdam ng ganito sa kaibigan niya? I'm so sorry Krisha, pero hindi ko kayang tugunan ang pagmamahal mo. Hindi ko kayang gawin ta dahil si Amira ang mahal ko. Mabilis akong nagbihis, muli kong pinagmasdan ang natutulog na magandang babae sa aking silid, at pagkatapos ay tinalikuran ko siya, at nagpunta ako sa walk-in closet. Kumuha ako ng ilang gamit ko na naririto sa suite ko, at nag-iwan lamang ako ng isang sulat sa kanya, at tuluyan ko nang nilisan ang hotel. Palm Krisha, Tyler's POV. Nandito kami ngayon sa isang hotel, na hindi naman kalayuan sa mansion ng mga Roxes. Dito na kami tumuloy pagkatapos ng mga eksena sa simbahan. Kung may mas malapit pa nga dito, ay yun sana ang mas nais ko. Pero itong 30 minutes away na ang pinakamalapit, kaya dito na lang kami nanunuluyang magkakaibigan. Nakakahiya naman kung sa kanila kami tutuloy, lalo pa, at hindi naman natuloy ang kasalang Roxes,
at Sandoval. Gusto ko nga sana, pero nakiusap naman sa amin ang mga magulang ni Amira. Bilang respeto na rin daw sa kahihiyan na inabot ni Blake. Nauunawaan ko naman, kaya nga kami nandito ngayon ng mga kaibigan ko sa isang hotel. Hindi ko naman ipinilit na makasama ko ngayon si Amira, sapat na sa akin okay na ulit kami, at hindi natuloy ang kasal nila ng lalaking iyon. Masaya ka na bro? Tanong sa akin ni Leon. Inabutan nila ako ng isang kapata na may lamang alak. Pagkatanggap ko nito ay iniisang lago ko lamang ito, at ngumiti ako sa kanila. I've never been happier in my life, wika ko sa kanila, at ibinaba ko ang kapata ng alak sa table. Naupo ako sa sofa, gusto kong puntahan ang mahal ko, pero pakiusap ng ama niya ay respeto ko muna ang pagdadalamati ng puso ni Blake, kaya sumunod ako sa nais nila. Sabi din nila sa akin, kapag maayos na ang lahat, at karapat-dapat nga ako sa kanilang anak, ay may mga bagay pa raw akong nais malaman na ikagugulat ko. Naguguluhan ako, dahil hindi ko alam kung ano ang bagay na yon na tinutukoy ng ama ni Amira. Kung ano man yon, ay tatanggapin ko dahil mahal na mahal ko ang anak nila. Nakiusap din sila sa akin na Vera, ang itawag ko sa kanilang anak, dahil sila na daw ang kasama ng kanilang anak, at ito rin ang tunay na pangalan ni Amira. Sabi ko ay susubukan ko, dahil nasanay ako na Amira ang tawag ko sa kanya, dahil minahal ko siya noon bilang si Amira. Utang ko ang lahat ng ito kay Dazzle, at sa inyong mga kaibigan ko. Nagpapasalamat ako dahil hindi ninyo ako iniwang mag-isa, at nakaagapay lamang kayo sa akin sa hirap at ginhawa, wika ko. Kababanggit ko lamang ng pangalan ni Dazzle nang tumunog ang telepono ko, at pangalan niya ang nakarehisto na tumatawag sa akin, kaya isang malaking ngiti ang sumilay sa akin nang sinagot ko ang tawag niya. Pinindot ko agad ang speakerphone, upang marinig ng mga kaibigan ko ang pag-uusapan namin. You sound so happy, bro. Natutuwa ako at inabutan mo ang kasal nila. Kung nalaman ko lang agad ang tungkol sa problema mo, sana ay natulungan ko agad kayo. Buti na lamang, at nilapitan ako ng pinsan ko, at sinabi ang problemang inilalapit sa kanya ni Aaron, kaya gumawa agad ako ng hakbang, upang patigilan ang aking ama sa pangingialam, kinuha ko agad ang address ng lugar kung saan sila ikakasal, upang maibigay ko agad sa inyo. Masaya ako at napagtagumpayan mo ang iyong laban, ani niya mula sa kabilang linya. Utang ko ang lahat ng yan sa iyo, at sa mga kaibigan ko, na hindi ako hinayaang mag-isa. Salamat bro, napakabuti ninyong kaibigan. Kailanman ay hinding-hindi ko ito makakalimutan. Napakapalad ko dahil ibinigay kayo ng Panginoon sa akin. Wika ko, at narinig ko ang pagtawa niya ng mahina. Sa susunod don't hesitate to call me. I'm always here, para tulungan kayong magkakaibigan. Hindi na kayo iba sa akin, kaya huwag kayong mag-aatubiling magsabi sa akin ng kahit na anong problema ninyo. Noong panahong wala ni isa man na mga taong tumatanggap sa akin, ay bukas palad ninyo akong tinanggap at tinulungan sa kabila ng napakagandang katayuan ninyo sa buhay. Itinuring ninyo akong kaysa ninyo at hindi ninyo ipinaramdam sa akin na mahirap lang ako, at walang maipagmamalaki sa buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagmamahal bilang kaibigan na ipinadama ninyo sa akin. Napakabubuti ng inyong mga puso, at ipinagmamalaki ko kahit kanino ang kabutihang ipinamalas ninyo sa akin. Wika niya, hindi kami tumitingin sa kung ano ang katayuan ng isang tao sa buhay. Mahal ka namin bro, at kung nagkataon na hindi ka anak ng isang mayaman, ay kami pa rin ang tutulong sa iyo, upang maabot mo ang iyong mga pangarap para sa iyong ina. Ani naman ni Jethro. Narinig namin ang pagtawa niya, tawang may pasasalamat, at katuwaan. I know. Naaalala ko noon kung paano ako kinausap ni Tyler, na after kong makagraduate ay ipapasok mo ako sa kumpanya mo, at bibigyan mo ako ng magandang pwesto. Doon pa lang ay nalaman ko na agad kung gaano ako kaswerte na nakilala ko kayo. Napakabuti ng mga puso ninyo, at napakapalad ko dahil minsan ay naging bahagi ako ng grupo ninyo, na minsan ay naramdaman ko, at naranasan ko ang respeto, at ipagmalaki ng dahil sa inyo. Wika niya sa kabilang linya. May utang ka sa aking isang inuman,
Baka akala mo nakakalimutan ko na nangako ka sa akin na imbitahan mo kami sa iyong graduation noon, at sabi mo pag-ipunan mo ang araw na yon, dahil dadalhin mo kami sa isang maayos na bar, na hindi namin pag-aari upang doon tayo mag-inuman. May utang ka sa amin, kaya magbabayad ka pa, ani naman ni Leon na ikinatawan na naming lahat maging ni Dazzle sa kabilang linya. Yeah, I know. But you'll have to wait for my call for that, wika niya sabay tawa niya ng malakas. Hindi man matapos-tapos ang pasasalamat ko sa kanya, pero natapos naman ang aming pag-uusap. Hindi ba natin pupuntahan si Amira? Tanong ni Jethro. Umiling ako, dahil susundin ko ang pakiusap sa akin ng ama ni Amira. Alam mong kailangan nating bumalik ng Pilipinas mamayang gabi, hindi ba? May malaki tayong problemang hinaharap sa Quantum Tower, na ongoing constructions, tapos may importanteng meeting tayo na kailangan nating 2-6 sa susunod na araw, kaya kailangan na nating bumalik mamayang gabi ng Pilipinas. Wika naman ni Aaron. Napahagod ako ng aking palad sa aking mukha, at napabuntong hininga ako. I haven't even had a proper conversation with Amira yet to let her know I need to travel back to the Philippines, to take care of our business there, and that I need to leave as soon as possible. I saw the look of my friends, and I know I couldn't let them be the only ones to solve our business problems. I first speak with Amira, to inform her of my plan to return to the Philippines. She will certainly be sympathetic to my responsibilities as a businessman, I'm sure of it. I want to take her to the Philippines, but I'm worried her father won't be in favor of it since, katatapos lang ng gulo sa simbahan, dahil hindi natuloy ang kasalang Blake, at Amira. Wika ko. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam pa kung ano ang plano ni Amira. Naghihintay lang ako ng kung ano man ang gusto niyang sabihin sa akin. Ayoko namang ipilit ang gusto ko, dahil kakaayos pa lang naman namin. I thought they had a business in the Philippines. Why don't Amira just stay in the Philippines, and save you all the trouble? If you come to see her, here all the time, you will spend excess money, and waste valuable time traveling back and forth to Texas, and surely your business will suffer because of it. A smart business decision would be to ask her father's permission, for her to stay with you in the Philippines, so you can concentrate on your business and her. I'm sure they'll understand that you also need to manage the other firms, owned by your family. Anin naman ni Aaron. Nauunawaan ko ang gusto nilang iparating sa akin. Alam ko din na kapakanan ko rin ang inisip nila. Pero ano ba ang magagawa ko kung ayaw ni Amira, o ng mga magulang niya na manatili si Amira ng Pilipinas? Wala din naman akong pakialam sa perang magagastos ko, ang inaalala ko lang, ay maaapektuhan ng malaki ang mga kumpanyang hawak ko. Honestly, I'm at a loss as to what to do next. I really do love Amira, and I'm confident that I'll be able to manage all of my responsibilities, while still spending time with her here in Texas. I will make exceptions for her, if she does not want to stay and live in the Philippines. I will devote myself to a long-distance relationship with her. Maybe we can take turns traveling to see each other. This could be a viable option for us, if she does not want to stay and live in the Philippines with me. That's how much I care and how much I love her. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya, wika ko sa kanila. Hindi na sila kumibo pa, at napatango na lamang sila sa akin. Inisip ko ang sinabi ni Aaron, dahil may point siya. Totoong mahihirapan ako kung hindi na naisin ni Amira ang manirahan ng Pilipinas, dahil halos lahat ng hinahawakan kung negosyo ay nakabase sa Pilipinas, at ang mga negosyo namin sa ibang bansa ay hawak ng iba kong pinsan, at ng ibang mga pinagkakatiwalaan naming mga acting CEO. Napatingin ako sa aking orasang pambisig. Ang bawat minuto ngayon ay mahalaga. Gustuhin ko man napuntahan sila, ay nirerespeto ko naman ang hiling sa akin ng ama ni Amira. Kinuha ko ang aking telepono. Kailangan ko siyang makausap upang ipabatid sa kanya na kailangan naming bumalik ng Pilipinas mamayang gabi, pero kung pipigilan niya ako ay mananatili ako dito, dahil mas mahalaga siya sa akin, kaysa sa lahat ng bagay na mayroon ako sa mundo. Langring lamang, at sinagot ni Amira din agad ang tawag ko.
Napangiti ako at mabilis akong lumayo sa mga kaibigan ko, dahil ayokong marinig nila ang pag-uusapan namin. Hi baby. I miss you. Miss na kita. Miss na miss ko na ang mga yakap mo. Lahat namimiss ko na, saad ko sa kanya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa, na lalong nagpapasaya sa akin. Me too. Pasensya ka na ha. Ganyan talaga si daddy. Pero natutuwa sila sa'yo dahil ang galing nyo daw, at talagang hindi ka raw sumuko, wika niya. Napangiti naman ako. Hindi ko naman talaga siya susukwan, at ang plano ko kahit pa may kasal siya, ay gagawin ko ang lahat upang mabawi ko siya. Pero syempre iba pa rin ang kasiyahan ko ngayon, dahil hindi natuloy ang kasal nila. Baby, tumawag ako dahil kailangan kitang makausap. Alam mo naman na kailangan ako sa kumpanya, hindi ba? Mahigit 3 linggo kaming nawala, at kailangan na naming bumalik ng Pilipinas, dahil may mga problema kaming dapat asikasuhin sa negosyo. Kailangan kong gawin ito para sa future nating dalawa. Wika ko. Wala akong narinig na tugon mula sa kanya, kaya kinakabahan ako dahil baka magtampo sa akin ang mahal ko. Magsasalita na lamang sana ako nang muli siyang magsalita. Naintindihan ko naman, alam ko naman ang sitwasyon ng mga businessman na katulad mo. Para ka lang si Kuya Jeffrey, na laging busy, pero naintindihan ko. Ani niya, kaya nakahinga ako ng maluwag. Huwag kang mag-alala, dahil lagi akong babalik dito upang makasama ka, wika ko. No need, nakausap ko na si Daddy, at sinabi ko sa kanya na gusto kong ako ang mamahala ng negosyo namin sa Pilipinas, para naman doon na rin ako manirahan. And surprisingly, pumayag naman siya at nauunawaan daw niya ako. Sabi niya, makakasama ko si Kuya Jeffrey sa Pilipinas, habang sila daw ni Mommy ang mamamahala ng mga negosyo namin dito, at sa ibang bansa. Wika niya na ikinatuwa ko, at napasigaw pa ako sa sobrang kagalakan ko. Napatingin naman sa akin ang mga kaibigan ko, at hindi ko maalis ang malaking ngiti sa aking lobby. Mukhang good news yan ha. Ani nila na nakangiti din sa akin, at binabato pa ako ng kung anong mga papel na nilamukos nila. She's going to stay in the Philippines for good. Masaya kong bulong sa kanila, at nakita ko rin ang kagalakan nila sa kanilang mga mukha. Hintayin mo na lang kami sa Pilipinas, huwag kang mag-alala dahil susunod agad kami doon. May mga bagay lang kami na aayusin dito ni Kuya. Kasama ko din si Krisha, kahit saan ako magpunta ay kasama ko yon. Ulila na kasi siya, at kami na ang kinikilala niyang pamilya. Wika ni Amira, kaya sobrang kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon, dahil sa wakas ay tapos na rin ang pag-aalala ko, na baka magtampo siya sa akin, kung kinakailangan kong bumalik mamaya ng Pilipinas. Sobrang saya ko, wala nang sino man ang maaaring makasira ng mood ko ngayon, dahil hindi na magtatagal ay tuluyan ko nang makakasama ang babaeng pinakamamahal ko. Natapos din naman agad ang aming pag-uusap, dahil ang sabi ni Amira, ay hinahanap nila ng kuya niya ang kaibigan niya, dahil hindi pa ito bumabalik mula sa simbahan, at nag-aalala siya na baka kung napaano na ito. Nakaempake na din kami, at dadaanan muna sana namin siya bago kami tuluyang bumalik ng Pilipinas, pero pinigilan niya kami at sinabi niya na umalis sila ng kuya niya, dahil nga hinahanap nila ang kaibigan niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tila ayaw nila akong pumunta ng mansion nila. Hindi ko maunawaan kung may itinatago ba sila sa akin, o ano. Ewan ko, hindi ko alam, basta nagtataka lang talaga ako, pero ang importante sa akin ngayon ay okay na kami, at masayang masaya ang puso ko dahil magkakasama na rin kami ni Amira. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod